Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit parang mas mabilis maubos ang iyong gasolina gayong hindi mo naman binago ang iyong nakasanayang pagmamaneho? Nagpapakarga ka ng gasolina pero mas mabilis bumaba ang gauge nito kaysa dati. Nagsisimula ka na tuloy manisi ng trapik, panahon o kahit ang kalidad ng gasolina. Madalas, ang salarin ay maliliit na sensor na nagpapadala ng maling impormasyon sa ECU kaya nag-i-inject ang makina ng sobrang gasolina. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 sensor na nakakaapekto sa konsumo ng gasolina ng iyong makina. Titingnan natin ang epekto kapag ang mga ito ay nadumihan o humina at kung paano linisin ang mga ito para makatipid. Manatili hanggang dulo dahil ang huling sensor sa listahan ay maaaring magdulot ng malaking pag-aksaya sa gasolina kapag hindi maayos ang takbo. Magsimula tayo sa ikalimang sensor, ang coolant temperature sensor. Ang coolant temperature sensor ay patuloy na nagbibigay ng impormasyon sa engine computer kung ang makina ay malamig, maligamgam o mainit. Ang impormasyong ito ay nagpapahintulot sa computer na i-adjust ang dami ng gasolina na ini-inject habang nasa phase ng pag-start at pagkatapos ay kapag naabot na ng makina ang normal na temperatura nito sa pagtakbo. Kapag maayos ang takbo ng sensor na ito, kayang bawasan ng computer ang kailangang dagdag na gasolina sa pag-start at panatilihin ang tamang timpla ng hangin at gasolina. Kapag mainit na ang makina, mananatili sa normal na antas ang konsumo nito. Ngunit kapag nagsimulang masira ang sensor o nagpapadala ito ng maling impormasyon, maaaring isipin ng computer na malamig pa ang makina kahit na naabot na nito ang tamang temperatura sa pagtakbo. Patuloy nitong pinayayaman ang timpla ng walang dahilan na parang laging gumagana ang makina gamit ang pampayaman sa pag-start. Ang resulta nito ay maaaring sobrang pagkonsumo ng gasolina, hindi pantay na idle, maitim na usok, amoy ng gasolina at minsan ay pagkawala ng kinis o lakas ng takbo. Para maglinis, simulan sa pagpatay ng makina at hayaan itong lumamig ng lubusan. Kung kinakailangan ng pamamaraan para sa iyong sasakyan, tanggalin ang baterya. Hanapin ang sensor na karaniwang nakakabit malapit sa thermostat housing. Dahan-dahang tanggalin ang connector nito at alisin lamang ang sensor kapag ang makina at cooling system ay sapat na ang lamig. Linisin ang bahagi ng sensor na naaabot pati na ang connector gamit ang panlinis ng electrical contacts na angkop para sa ganitong uri ng piyesa. Hayaan itong matuyo ng lubusan bago ibalik ang sensor sa pwesto nito at ikabit muli ang connector. Sa ilang mga kaso, ang paglilinis ay maaaring makatulong upang maitama ang maling pagbasa na dulot ng mga dumi o kontaminadong konektor. Ngunit kung patuloy pa ring nagbibigay ang sensor ng mga hindi tamang datos, ang pagpapalit nito ang karaniwang pinakamaasahang solusyon. Ang simpleng paglilinis ay maaaring mura lang habang ang pagpapalit ng sensor at ang bayad sa paggawa ay maaaring maging mas malaking gastos. Ngunit kahit sa kasong iyon, ang gastos ay karaniwang mas mababa pa rin kumpara sa sobrang pagkonsumo ng gasolina na nagtatagal ng ilang linggo o buwan. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na sensor, ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng iyong pag-apak sa accelerator at ng reaksyon ng makina. Ang throttle position sensor na tinatawag ding TPS. Sinusukat ng throttle position sensor ang posisyon ng throttle at ipinapadala ang impormasyong ito sa engine control unit. Pinapayagan nito ang computer na maunawaan kung gaano kalawak ang pagbukas na hinihingi at i-adjust ng naaayon ang pamamahala sa injection at sa makina. Kapag maayos itong gumagana, ang pag-accelerate ay progresibo, ang tugon sa accelerator ay regular, at ang pamamahala sa timpla ng hangin at gasolina ay nananatiling tama. Ngunit kapag ito ay marumi, pudpod o sira, maaaring makatanggap ang computer ng maling impormasyon tungkol sa posisyon ng throttle. Maaaring magkaroon ang makina ng mga pag-alog, pag-aalinlangan habang nag-a-accelerate, pagkawala ng hatak o biglaang pagkamatay ng makina. Sa ilang sitwasyon, ang maling impormasyong na ipapadala sa computer ay maaari ring magdulot ng malaking pagtaas sa konsumo ng gasolina. Para simulan ang paglilinis, patayin muna ang makina at sundin ang mga pag-iingat na itinakda ng manufacturer. Kung kinakailangan, tanggalin ang koneksyon ng baterya. Pagkatapos, alisin ang intake duct para ma-access ang throttle body. Hanapin ang bahagi ng throttle position sensor at suriin din ang paligid ng mismong throttle valve. Ang mga deposito ng carbon at mga latak ay maaaring makagambala sa paggana ng system. Gumamit ng produktong angkop sa paglilinis ng throttle body at dahan-dahang linisin ang mga naaabot na deposito nang hindi pinupuwersa ang mga dekuryenteng bahagi o nasisira ang sensor. Pagkatapos, ibalik ang mga bahagi sa kanilang lugar at ikabit ng maayos ang iba't ibang koneksyon.
Ang paglilinis ay maaaring mangailangan ng maliit na gastos, samantalang ang pagpapalit ng sensor ay maaaring maging mas mahal depende sa modelo ng sasakyan at sa configuration ng system. Kaya naman, maaaring maging kapaki-pakinabang na magsimula sa pagsusuri at paglilinis kapag ang mga sintomas ay tumutugma talaga sa pagbabara o dumi. Kung pagkatapos ng paglilinis, ang pagtugon ng accelerator ay bumalik sa pagiging regular at ang mga parameter ng pagtakbo ng makina ay bumalik sa normal, maaaring nakaiwas ka sa isang magastos na pagkukumpuni. Sa kabilang banda, kung ang sensor ay talagang sira, kinakailangan pa rin itong palitan. At sa kasong ito, isa pa rin kapaki-pakinabang na interbensyon ito dahil ang tumpak na impormasyon ay nagbibigay daan sa makina na gumana ng maayos at maaaring makatulong sa pagbabawas ng konsumo sa katagalan. Dumako naman tayo sa ikatlong sensor, ang sumusuri sa nangyayari pagkatapos ng bawat combustion at nagpapahintulot sa computer na matukoy kung tama ang timpla ng hangin at gasolina. Ang oxygen sensor o lambda probe ay nakakabit sa exhaust line para sukatin ang oxygen sa exhaust gas. Gamit ang impormasyong ito, ina-adjust ng computer ang timpla ng hangin at gasolina sa real time. Ang maayos na lambda probe ay nakakatulong sa mahusay na combustion at pagbawas ng nakalalasong emisyon. Kapag ito ay sobrang dumi, luma o sira, maaari itong magpadala ng maling impormasyon sa computer. Maaari nitong dagdagan o bawasan ang pag-inject ng gasolina para subukang itama ang isang sitwasyon na hindi naman talaga umiiral. Sa ilang mga kaso, maaari itong magdulot ng maitim na usok, amoy ng gasolina, pagbaba ng performance at kapansin-pansing pagtaas ng konsumo sa gasolina. Kung tumataas ang konsumo ng walang malinaw na dahilan, ang lumang lambda sensor ay maaaring isa sa mga dapat suriin. Para sa paglilinis nito, kailangan munang hayaang lumamig ng lubusan ng exhaust system dahil ang temperatura ay maaaring maging napakataas. Kapag sapat na ang lamig ng sasakyan at matapos gawin ang lahat ng kinakailangang pag-iingat, tanggalin ang baterya kung inirerekomenda ito ng pamamaraan para sa iyong sasakyan. Pagkatapos, i-unscrew ang lambda sensor mula sa exhaust line o manifold depende sa posisyon nito. Gumamit lamang ng produktong panlinis na compatible sa mga lambda sensor at sa mga kaugnay na electronic component. Iwasan ang matatapang na chemical at huwag kuskusin ang sensor dahil madali itong masira. Patuyuin itong mabuti bago ibalik sa dati. Higpitan ang sensor ayon sa manufacturer at ikabit muli ang connector. Minsan, nakakatulong ang paglilinis sa bahagyang kontaminadong sensor, pero kung sira na ang lambda sensor, kailangan na itong palitan. Ang gastos sa pagpapalit ay depende sa sasakyan, posisyon ng sensor at labor. Bago tayo pumunta sa ikalawang sensor, tandaan ito, ang mga sensor na ating tatalakayin ay maaaring magmukhang maliit at walang halaga, ngunit ang maling impormasyong na ipapadala sa computer, ECU, ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa iyong konsumo sa gasolina. Ang ikalawang sensor sa ating listahan ay ang airflow meter na tinatawag ding EMAF sensor. Sinusukat ng flow meter ang dami ng hangin na pumapasok sa makina at ipinapadala ang impormasyong ito sa computer. Ginagamit nito ang datos na ito upang matukoy ang dami ng gasolina na dapat i-inject para makakuha ng tamang timpla. Kapag malinis ang flow meter at gumagana ng maayos, nananatiling mabilis ang tugon ng accelerator at tumpak ang pamamahala sa timpla ng hangin at gasolina. Sa paglipas ng panahon, ang alikabok at langis sa intake system ay maaaring mamuo sa sensor. Dahil dito, nagiging hindi tumpak ang datos na ipinapadala sa ECU. Kapag mali ang impormasyong nakuha ng computer sa dami ng hangin, magiging mali rin ang injection. Ang dumi sa flow meter ay nagpapataas ng konsumo sa gasolina at nagpapabigat sa takbo ng makina, kaya nawawalan ito ng lakas at hindi tumutugon ng maayos. Para malinis ng tama ang isang flow meter, magsimula sa pamamagitan ng pagpatay ng makina at hayaang lumamig ang sistema. Alisin ang intake duct upang ma-access ang sensor. Pagkatapos, maingat na hugutin ang electrical connector at alisin ang flow meter mula sa lalagyan nito habang sinusunod ang tamang pamamaraan para sa iyong sasakyan. Gumamit lamang ng produktong sadyang ginawa para sa paglilinis ng mga airflow meter. Huwag hawakan ng direkta ang measuring element gamit ang iyong mga daliri at higit sa lahat, huwag itong kuskusin ng basahan, brush o anumang iba pang bagay. Ang mga panloob na bahagi ay maaaring maging napakarupok. I-spray ang produkto ayon sa mga rekomendasyon sa packaging nito, pagkatapos ay hayaang matuyo ng lubusan ang sensor sa hangin bago ito ibalik sa lugar. Huwag na huwag magkakabit ng flow meter, nabasa pa. Kapag tuyong-tuyo na, ibalik ang sensor, ikonekta muli ang plug at ikabit ng maayos ang intake duct.
Ang paglilinis ng flow meter ay karaniwang kabilang sa mga pinakamurang operasyon sa pagpapanatili at kung minsan ay makakatulong upang maibalik ang mas maayos na pagtugon ng makina nang hindi agad pinapalitan ng piyesa. Kung ang flow meter ay kontaminado lamang, ang ilang minutong trabaho at kaunting dami ng produkto ay makakaiwas sa mas malaking gastos. Ngunit kung ang sensor ay talagang sira, hindi sapat ang paglilinis at maaaring kailanganin na itong palitan. Ngayon ay dumating na tayo sa unang sensor, ang isa na maaaring magkaroon ng partikular na malaking impluensya sa dami ng gasolina na ini-inject, ang fuel rail pressure sensor. Binabantayan ng sensor na ito ang presyo ng gasolina sa injection circuit at ipinapadala ang impormasyong ito sa engine control unit. Napakahalaga ng papel nito upang payagan ang injection system na mapanatili ang angkop na presyon at tumpak na makontrol ang dami ng gasolina na ipinapadala sa makina. Kapag maayos ang takbo ng sensor, maayos ang pag-andar ng makina, nananatiling stable ang lakas at maaaring i-adjust ng may katumpakan ang injection. Ngunit kung ang sensor ay nagpapadala ng maling impormasyon, maaaring isipin ng computer na masyadong mababa o masyadong mataas ang presyo ng gasolina. Maaari nitong utusan ang mga injector na mag-inject ng dami ng gasolina na hindi tumutugma sa tunay na pangangailangan ng makina. Kung kulang ang dami ng na-inject, maaaring magkaroon ng palya, pag-aalinlangan o pagkawala ng lakas ang makina. Kung sobra naman ito, maaaring masayang ang bahagi ng gasolina at maging hindi gaanong epesyente ang pagkasunog nito. Sa katagalan, ang problema sa pamamahala ng presyo ng gasolina ay maaari ring magdulot ng maagang pagkasira ng ilang bahagi ng fuel injection system. Para makialam sa ganitong uri ng piyesa, kailangang maging mas maingat kaysa sa simpleng paglilinis lang sa labas. Ang fuel circuit ay maaaring manatiling may presyon kahit patay na ang makina at ang gasolina ay madaling magliyab. Bago ang anumang gagawin, basahin ang mga partikular na tagubilin para sa iyong sasakyan at tiyaking ligtas na mahahawakan ng circuit. Kapag nagawa na ang mga kinakailangang pag-iingat at kung pinapayagan lamang ng pamamaraan ng manufacturer, tanggalin ang baterya. Hanapin ang pressure sensor na nakakabit sa injection rail. Dahan-dahang tanggalin ang konektor nito at alisin ang sensor ayon sa pamamaraang nakatakda para sa iyong modelo. Linisin lamang ang mga bahagi na maaaring linisin nang ligtas gamit ang produktong angkop para sa mga electrical component at contact. Hayaan itong matuyo ng lubusan bago ibalik ang sensor at ikabit ng maayos ang system. Sa ilang mga kaso, ang paglilinis sa konektor o sa mga bahaging naaabot ay maaaring sapat na upang malutas ang problema sa contact. Ngunit kung ang mismong sensor ang may sira, kailangan itong palitan. Ang gastos para sa interbensyong ito ay maaaring mas mataas ng malaki kaysa sa simpleng paglilinis at lubos na nakadepende sa sasakyan at sa piyesang gagamitin. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi dapat automatikong palitan ng isang sensor sa sandaling lumitaw ang problema sa konsumo. Kailangan munang hanapin ang tunay na sanhi ng maling paggana. Ang 5 sensor na ito ay maaaring direktang makaapekto sa dami ng gasolina na kinokonsumo ng iyong makina. Pinapayagan nito ang computer na malaman kung ang makina ay malamig o mainit, kung gaano karaming hangin ang pumapasok sa makina, anong posisyon ang hinihingi ng accelerator, kung gaano karaming oxygen ang natitira sa mga tambutso, at kung anong presyon ang umiiral sa sistema ng iniksyon. Kapag nagpapadala sila ng tumpak na impormasyon, maiaayos ng tama ng computer ang timpla at maiiwasan ang hindi kinakailangang pag-inject ng gasolina. Kapag ang mga ito ay barado, pudpod o sira, ang mga pagtatama ay maaaring maging sobra-sobra at ang iyong pagkonsumo ay maaaring magsimulang tumaas nang hindi mo binabago ang iyong paraan ng pagmamaneho. Bago magpalit ng mamahaling piyesa, magsimula muna sa pagmamasid sa mga sintomas at paghahanap ng mga pinakasimpleng sanhi. Ang isang kontaminadong konektor, baradong sensor o problema sa kable ay maaaring maging sanhi ng maling paggana. Ngunit mag-ingat, hindi lahat ng sensor ay nililinis sa parehong paraan at ang ilang mga bahagi ay partikular na marupok o gumagana sa mga mapanganib na kondisyon, lalo na kapag ang mga ito ay direktang konektado sa sistema ng gasolina. Kung hindi ka sigurado sa tamang pamamaraan para sa iyong sasakyan, mas mabuting tingnan ang teknikal na dokumentasyon ng tagagawa o ipasuri ang sistema sa isang profesional. Ang labis na pagkonsumo ay maaari ring magkaroon ng ibang mga sanhi tulad ng maling presyo ng gulong, napakaruming air filter, mga sirang injector, problema sa ignition, thermostat na hindi gumagana ng maayos, preno na bahagyang nakalapat o kaya naman ay isang depektong mekanikal. Kaya hindi dapat automatikong isisi ang isang sensor dahil lang sa tumataas ang pagkonsumo.
Kung biglang tumaas ang konsumo ng gasolina ng walang dahilan, kasabay ng sintomas gaya ng hindi pantay na idle, pagkawala ng lakas, amoy gasolina o check engine light, suriin ang 5 sensor na ito. Ang maliliit na piyesang ito ay mahalaga dahil nagpapadala sila ng data sa computer ng sasakyan. Kapag mali ang data, maling desisyon ang magagawa ng computer. Sa ilang mga pagkakataon, ang ilang minutong pag-check o paglilinis ay maaaring makatulong upang maiwasan ang mas malaking gastos. Ang pinakamahalaga ay huwag hayaang magtagal ng ilang buwan ang sobrang pagkonsumo ng gasolina. Kung mapansin mong mas malakas kumonsumo ng gasolina ang iyong sasakyan kaysa dati ng walang malinaw na dahilan, hanapin agad ang tunay na sanhi at huwag lang basta magpagas ng mas madalas. Ang dagdag na konsumo na tila maliit lang sa isang biyahe ay maaaring maging malaking halaga kapag naulit ito araw-araw sa loob ng ilang linggo. Sa pamamagitan ng pagbabantay sa mga sintomas ng iyong sasakyan at wastong pagpapanatili ng iba't ibang sensor ng engine management system, makakatulong ka sa pagpapanatili ng mahusay na pagkasunog ng gasolina at mas maayos na takbo ng makina.